So, open lang natin ang BitGet app. And then, click lang natin itong Add Funds. And then, dito naman, select lang natin itong P2P Trading. And then, dito naman, make sure na nakaselect ang PHP as currency. And then, select Buy. Dito naman sa crypto, make sure na nakaselect ang USDT. Kasi it's a stable coin, meaning, hindi nagpa-fluctuate yung price niya. Next is the limit. So, click lang natin to. Dito naman pwede natin i-enter yung amount na ibibili natin ng USDT. Or pwede din tayo mamili sa mga options dito sa baba. So, click ko lang tong 1K and then click confirm. Next is the payment method. So, click lang natin to. And then, search lang natin ang GCash. Then, click lang natin. Then, click confirm. So, ngayon pwede na tayo mamili ng merchant na gusto natin. So, dito sa left side, makikita natin yung name ng bawat merchant, yung completed orders nila, and then yung completion rate. And then dito naman sa baba, makikita natin yung price ng bawat merchant, yung available USDT nila, and then yung lowest and highest limit nila. And then after natin makapili, click lang natin itong buy. And then dito naman, lagay lang natin yung total amount na ibibili natin ng USDT. So sa akin is 2,000. And then dito naman sa baba, double check lang natin yung payment method. And make sure na basahin natin itong notes. Kasi dito nakalagay yung mga terms and conditions for smooth transactions. And after natin basahin yan, click lang natin itong buy. And then click lang natin itong agree. So dito as we can see, meron tayong time limit. So dapat masend natin yung payment within 15 minutes. So click lang natin itong next. And then dito sa gitna, may kita natin yung GCash number ni merchant. So copy lang natin to. And then para masend na natin yung payment, open na natin ang GCash app. And then click na natin itong send. And then click express send. Dito naman paste lang natin yung GCash number ni merchant. Then enter lang natin yung amount. And then turn off lang natin itong insurance. And then click next. Dito naman double check lang natin yung GCash name and GCash number ni merchant. And then click lang natin itong checkbox. And then click send. And then save lang natin itong receipt kasi kailangan pa natin itong isend kay merchant. So click lang natin itong download. And then balik na tayo sa BitGet app. And then click lang natin itong chat box. And then dito naman send lang natin yung receipt. And then click lang natin itong arrow to go back. And then click paid. And then select lang natin itong I have transferred. And then click confirm. So hinintay na lang natin na dumating yung USDT natin. So in order completed na. Click lang natin itong view assets. So as we can see, ito na yung USDT na nabili natin. Sana nakatulong itong video natin ngayon. And if interesado ka sa crypto trading, consider subscribing para sabay-sabay tayong matuto dito sa community natin.